Ito ang ginagawa ng Pangulo, 30 pesos. Paano mo gagawin yan? Ah, sorry, 20 pesos. Paano mo magagawa? Mabababa pa. Magagawa po natin ibaba sa 25 pesos kada kilo o presyo ng bigas. Una, ipatupad ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Kailangan talaga natin ng ingay sa Senado, lalong-lalo na, no? Sabi ko nga kanina, no, ipagbabawal natin ang pusit sa gobyerno, ipagbabawal natin yung tinatago ang pondo ng taong bayan. Dapat ito ay bukas sa lahat sa ating taong bayan, lalo-lalo na yung paggastos at paano gagastusin ang pondo ng ating bayan, ano? Kaya talagang tayo po ay magmamarka sa Senado bilang paglaban sa mga korap at mga tiwali sa gobyerno. Sandali lang guys, sandali lang. Mga kapatid, ayusin lang yung buong slate. Mananalo ka na sila. Boss Albert! Boss Albert! Okay na mga boss. Okay. Ay po, ma'am, kamusta? Ano kapag pasa na kayo, ano muna plataforma? Nag-sign na po kami ng plataforma. Sa ilalim ng Makabayan, ang aming pong plataforma ay pambansa demokrasya ng programa ng taong bayan, kung saan aming pong sinutulong ang kompletong interes para sa pagkain, pabahay, lupa, empleo, kalusugan, edukasyon, kalayaan,
sinabi mong alternative na politics, kasi di ba sabi ng iba, sa alyansa ng pagbabago, eh luma eh. Well, tama po. Kasi ang dalawang nagkakarera sa eleksyon midterm ngayong taon sa 2025 ay kampo ni Bongbong Marcos, kampo ni Duterte, ay may parehong may long-standing krimen sa mga manggagawa. So sabi ng pambabarat sa sahod, pangrerektang, and contractualization. So wala pong iba, nandito po kami, 11 na makabayan, senatorial hall, naghain ngayong umaga ng certificate of candidacy bilang mga alternatibo. So dala po namin, ako particular, kinakatawan ko po ang mga manggagawang Pilipino. So ang mayor po na tututukan natin ay usapin ng pagsasabatas ng 1,200 pesos kada araw sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Ikalawa, bubuwagin natin ang Regional Wage Board na yan. Ayan ay perwisyo sa mga manggagawa. Ikatlo, sisiguraduhin na po natin, ipagbabawal natin ang contractualization, both public and private. Yung mga agency na yan, dapat walayan. At lahat ng mga manggagawang nasa contractual status na yon, dapat po gawing regular na yan. Panghuli po, dapat ibaba ang presyo ng lahat ng pagkain at serbisyo para sa interes ng taong bayan. Kay Congress naman, Kong, mag-ingay ka na daw sa Kongreso, so talagang gusto mas mag-ingay pa sa Senado? Well, kailangan talaga natin ng ingay sa Senado, lalong-lalo na, no? Sabi ko nga kanina, no, ipagbabawal natin ang pusit sa gobyerno, ipagbabawal natin yung tinatago ang pondo ng taong bayan. Dapat ito ay bukas sa lahat sa ating taong bayan, lalo-lalo na yung paggastos at paano gagastusin ang pondo ng ating bayan, ano? Kaya talagang tayo po ay magmamarka sa Senado bilang paglaban sa mga korap at mga tiwali sa gobyerno. Pasa po Sir Arambulo sa West Philippine Sea naman, last na lang po sa parte. Sir, ano stand nyo dito sa West Philippine Sea? Mas agresibo ba tayo? Kasi parang sabi, wag tayong gagamit ng dahas eh, di ba? Anong paraan naman sa'yo? Tama yun, dapat ay pamamagitan ng mapayapa, diplomatikong paraan yung ating sulong at hindi sa pamamagitan Sir, sorry pa ulit pa isa. Sorry. Kinakailangan ay sa pamamagitan ng diplomatiko at ng payapang paraan yung ating gawin para isulong yung ating interest dyan sa West Philippine Sea. Unang-una ay dapat kilalanin talaga ng China yung karapatan ng mga mangingisdang Pilipino dahil matagal nang mayroong desisyon ang Arbitral Tribunal noong 2016 na sa atin talaga yung West Philippine Sea, particular yung exclusive economic zone. Kaya tayo, kung sakaling tayo ay pala rin maupusa sa Senado, kinakailangan ay nating isulong yung nagsasariling patakarang panlabas, no, na hindi nakasandig sa mga dayuhan, pabor sa dayuhan, dahil ito yung pinakatunay na dahilan kung bakit nananatili na yung ating mga likas yaman, particularly sa mga karagatan, ay hindi natin napapakinabangan dahil yung ating mga pulisiya at patakaran ay nakatali sa interes ng mga dayuhan. Okay, thank you. Taas yung lahat. Kamay ba? Kamay ba? Kompres po, kompres. Tataas. Hindi, sir. Mga papel muna, mga papel. Taas, mga papel, itaas. Taas po, taas. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibaba, kamay. Kamay? Magkahawak kamay. Okay. Taong bayan sa Senado! Ipanalo! Taong bayan sa Senado! Ipanalo! Mga kapatid, okay na ba? Wait lang po, pwede sa last pa kay Sir, ano? Okay, sa sige, mag-isa ka naman, sa mag-isa ka. Saan? Papasukin niyo po. Sir, gitna mo pre, Gitna mo na siya para di na tayo mahirapan. Ma'am, yuko ma'am. Yan. Yan ma'am, yuko ka pa ma'am. Yuko ka. Sir, hindi na camera po. Sir, tawag dito, hindi nagawa ng Pangulo 30 pesos. Paano mo gagawin yan? Sorry, 20 pesos. Paano mo magagawa? Mabababa pa. Magagawa po natin ibaba sa 25 pesos
kada kilo o presyo ng bigas. Una, ipatupad ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Pangalawa po ay napakahalaga ang government subsidy para sa mga magsasaka, manggagawang bukid, agricultural workers. At tingin po natin yung dalawang punto na yon, kabilang po ang kompensasyon sa mga biktima ng kalamidad ay kayang-kaya. Dagdag po rito, napakahalaga po maglaan ng malaking porsyento ng budget sa General Appropriation Act. Hindi po katulad ngayon from 221 billion pesos sa taong ito. Ang panukala po ay 211 billion pesos na lang sa susunod na taon. Kaya po dapat at least 10% ng budget ay ilaan po para sa pagkain dahil mahalaga po ito. Food self-sufficiency, hindi po importasyon. Palakasin ang local na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. At tingin po namin, ibasura ang liberalization sa ating bansa at ialis o ibaklas ang ating agrikultura sa World Trade Organization. Dapat magsasaka sa Senado! Dapat magsasaka sa Senado! Taong bayan ang panalo!